Amen and amen. Ayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Palagi po ang Diyos ang mapapurihan. Palaging ang Panginoong Jesus ang siyang maparangalan. Palaging kay Jesus lang po tayo titingin dahil siya po ang pag-asa ng atin pong pananampalataya. Kamusta ka, kapatid? Praise God. So, habang tayo po ay nakaupo, nakasettle na po tayo diyan sa paborito nyo pong upuan, hayaan nyo po na malaya po nating maranasan ang pagkilos ng ating Panginoon. Kapatid, kapag tayo po ay nagtsatsaga, kapag tayo po ay patuloy na narito hanggang wakas, tayo po ay nasa Panginoon, alam po natin na ang Diyos na po ang bahalang magbalik ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa bawat isa. At lagi pong may pag-asa sa Panginoong Yesus at hindi magtatagal. Naniniwala po ako na ang mga panalangin po natin ay tutugunin na ng ating Panginoon basta't wag po tayong bibitaw. Amen po ba? So ngayong araw na to, ang title po ng ating pag-aaralan ay Maging Matatag Hanggang Wakas. Kaya congratulations po sa bawat isa na every Sunday hindi bumibitaw. At kung meron man tayong mga first timer, meron man tayong mga bagong nakakasama ngayong araw na to, welcome po sa Mighty One International Christian Ministries dyan sa Kilikao, Albay. So kung tayo po ay ready na mag-aral ng salita ng Diyos, tulungan niyo po ako na at samahan sa Hebrews chapter 10 verse 23 to 25. Babasahin ko po. Ang sabi doon, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, sige po, yumukod tayong lahat at tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po dahil palagi kang malakas at makapangyarihan para tugunin ang panalangin ng iyong mga anak. Mababang puso po kami na lumalapit sa iyong kabanal-banalang trono, lubos na nagpapasakop ng aming isip at ng aming puso. Tanging ikaw lamang ang iyong banal na spirito ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Lord, salamat dahil kahit kailanman hindi malilimitahan ang kapangyarihan mo ng ganitong kaparaanan, dahil every time na merong 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan, ay dumuroon ka sa kalagitnaan. Panginoong Jesus, salamat po dahil alam namin na kasama ka namin at sinasamahan mo kami sa bawat araw na kami po ay nag-aaral ng iyong mga salita. Purihin ka, dakilain ka. Ito ang aming panalangin, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Ayan, alam ko pong ready na tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. At gusto po ng Panginoon na tayo ay manatiling matatag at hindi po nag-aalinlangan na sumunod hanggang wakas sa kanyang kalooban. So, meron pong bagay na mahalaga na tayo ay pag-aaralan ngayong araw na to. It's about hope or pag-asa. Alam niyo po ba na ang tao, mabubuhay po yan ng walang kain sa loob ng 40 days. Sa loob ng 3 days, kahit walang tubig, buhay po ang tao. 8 minutes without air, pwede pa pong mabuhay ang tao. 1 segundo. No, hanggang 1 segundo lang po, at kapag wala ng pag-asa ang tao, pwede na po siyang mamatay. Kaya napakahalaga po ng pag-asa. So, sino po rito ang may pag-asa? Sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Praise God. Tayo po ay merong pag-asa at araw-araw may pag-asa po tayo sa Panginoong Jesus. Amen. So 4 na bagay po na gusto ng Panginoon na gawin natin. Okay, sa pamamagitan po ng salitang hope.
pag-aaralan po natin ano po itong mga bagay na to para na dapat nating baunin sa puso natin, mahalagang bagay para tayo po ay makasunod hanggang wakas tayo po ay matatag sa ating pananampalataya. Number 1 ay yung pong tinatawag na sa letter H, yung humble yourself before the Lord. So, learn to respond in humility to God's sovereign grace. So, matuto daw tayong magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Magpakumbaba tayo sa gusto ni Lord at wag po tayong manangan sa sarili po nating lakas. Alam niyo po, ang mensaheng ito ay para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. First timer ka man dito, matagal ka nang dumadalo sa gawain sa Kilikaw Albay, ang mensaheng ito ay para po sa ating lahat. Kasi alam niyo po, meron po tayong mga tendency na kapag tayo ay nasisikil, kapag nahihirapan na po ang puso natin, meron po tayong palaging quick solution. Okay? Without consulting kung ano ba talaga ang kalooban ng ating Panginoon. Madali po tayong mag-jive, no? Nagja-jive agad tayo sa plan and solutions on our own, no? Yung quick fix, kasi ayaw nating mag-trust sa process na gusto ng Panginoon. Ang bilis nating umaksyon para tayo po ay makatakas sa mga ayaw nating sitwasyon na naglilid po ng panibagong problema sa ating ikakadismaya lang po at worst pa po ay ikakapahamak po natin. Kaya ang humility po ay napakahalaga na maintindihan po nating mabuti kung ano ba talaga ang humility. Kasi madalas po na i-associate po natin ang humility sa mga panlabas na kaanyuan. Halimbawa po sa pananamit, di ba? Sasabihin po natin, naku, napaka-humble naman talaga ng taong yan. Ang yaman yan, pero tingnan mong manamit. Napaka-simple lang, di po ba? Pero alam nyo, ang humility po ay wala sa panlabas na anyo. Hello? Di ba? Minsan may mga tao po na, ay, magdadamit lang ako ng simple para sabihin, humble lang ako. Pero mayabang pa rin po kasi gusto natin na mapapurihan tayo o masabihan tayo ng humble, kaya natin ginagawa yung mga bagay na yon. Remember that humility is from us to God. Ibig sabihin, mula sa atin, kitang-kita tayo ng Diyos kung ano talaga yung kaloob-looban po natin. Siya lang ang nakakakita kung ano talaga yung kalalagayan ng ating mga puso. At wala po ito sa panlabas, kundi nasa panloob nating kalooban patungo sa Diyos. Halimbawa po, di ba? Sabi nga, napakasimple man ng tao. Panay ang opo niyan. Opo, opo, ang galang-galang makipag-usap. Pero deep inside pala, nanggagalaiti na pala. Di po ba may mga ganong tao? Minsan parang sa outside, opo, opo. Pero inside, talagang meron palang pagrereklamo. So, ang humility po, it is not thinking low of ourselves, but centering everything to God. So, hindi po yung parang lalaitin natin yung sarili natin o mamaliitin natin ang ating sarili. Ang humility po ay yung buhay po natin, yung puso po natin, yung isip po natin ay nakasentro sa Diyos. So, si Lord ang primary concern, yung kalooban niya ang masusunod, kaya kaya mong maki-unite in God's direction. Nakikiisa tayo sa gustong mangyari ng Diyos. Sabi nga, ang totoong humble po, binibigay nila ang best nila para sa Panginoon. Ang totoong humble po ay yung stay connected to God. Kahit po makorek, minsan masaktan, minsan kahit nahihirapan, di po ba? Pero walang hanggan po yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Laging buo ang pananampalataya at naglilingkod ng may kapakumbabaan. Kasi sabi nga po ng Santiago chapter 4 verse 6, ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga sinabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mga mapagpakumbaba. So, alam niyo po, hindi naman talaga tatagal sa paglilingkod yung mga mayayabang. Bakit po? Kasi mas marami pa pong mas mayayabang sa atin eh. Hello? Di po ba? Kahit saan man tayo pumunta, kahit sa loob man ng bahay yan, kapag nagpataasan ng ere ang bawat miyembro ng pamilya,
naku po, wala pong mangyayari. Halimbawa, yung mag-asawa, 'di ba? Nagpataasan sila ng pride. Naku, maghihiwalay po 'yan. Merong anak, masyadong mataas ang pride sa magulang o magulang sa anak, magkakapatid, nagpapataasan ng pride, wala pong matitira, mabubuwag po talaga ang pamilya. Kaya nga, sabi, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. To the humble, no? Learn to respond in humility to God's sovereign grace. So, matututo po tayong magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Kasi ayaw ng Diyos ng mayabang, ayaw niya ng mapagmalaki, ayaw niya ng mapag-alipusta. So, remember, yung humility po, hindi po yun sa panlabas na kaanyuan, ha? Hindi po yun yung, opo, hindi po ganon. Hindi rin po yung pananamit natin ng simple. Kundi, sabi nga, kung ano yung laman ng puso natin, kung papaano nakasentro ang puso natin, ang buhay natin, na kahit anong mangyari, kalooban ng Panginoon ang nasusunod. Let us humble ourselves to our God. Amen? And number 2, ay yung tinatawag na O obedience. Para manatiling matatag sa paglilingkod sa Panginoon, obey His words. So, anong sabi doon? In simple terms, it means hearing the word of God and acting on it. So, sa pagsasabuhay daw po ng salita ng Diyos, hindi lang natin naririnig, no? Pumapasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga. Dapat po, sabi nga, obeying, sinusunod natin kung ano yung mga bagay na naririnig natin at natututunan natin. Sabi ng John chapter 14, verse 23 to 24, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. So, ang totoong nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa utos ng Panginoon. And ang the best po dito, kapag sinusunod natin ang utos ng Panginoon, sinasamahan niya tayo. Amen po ba? Praise God. At alam niyo po, nakakalungkot kasi marami po ang sinasabi nila, naniniwala sila sa Diyos. Marami po ang nagsasabi na meron silang Diyos, pero hindi naman sinusunod ang bawat utos ng Panginoon. Para sa iba, si Jesus po, Savior lang, tagapagligtas lang, pero hindi po siya ginagawang Panginoon o Master. No, gusto nila tagapagligtas lang ng tao ang Diyos, pero ang utos niya, binabaliwala. Hello? Pero 'di ba sabi nga tayo bilang mga magulang, gustong-gusto po natin kapag napapasunod po natin ang ating mga anak kasi hangad po natin ay yung mga ikakabuti nila. Kaya meron po tayong mga bilin, 'di ba? Inuutos natin sa kanila, hindi po para parusahan sila, kundi para mapabuti sila. Lumaki po sila na maging maayos po ang kanilang mga kalalagayan. So, ayaw natin kasing silang napapahama, kaya marami tayong mga bagay na binibilin sa kanila, inuutos sa kanila. Di po ba? At ganun din po ang mga ang utos ng Panginoon. So, hindi po ito para pahirapan o parusahan tayo, kundi para tayo ay maprotektahan. Kaya maraming utos ang Diyos sa atin. May mga bagay na pinagbabawal siya na wag nating gawin, hindi po para sakalin tayo, kundi para maingatan din po tayo. No, sabi ng Hebrews chapter 10 verse 23 to 24, basahin ko po. Magpakatatag tayo, wag tayong mag-alinlangan, sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at paggawa ng kabutihan. So, inutos po ito ng Panginoon. No, ito po yung utos niya dito sa binabasa nating talata. At para makahikayat tayo, kailangan po talaga natin ng humility. Hello? Ito ata ang pinakamahirap gawin. So, biyaya ito ng Diyos na makakayanan natin. Tanging tunay na pinapanahanan ng banal na espiritu ang makakapagpakumbaba o makakagawa po nito. Pero kapag wala po tayong Holy Spirit, mahirap po magpakumbaba, no? Sa halip na kapayapaan, palaging kaguluhan, division po ang dulot nito. Kaya sabi nga, maging encourager po tayo, no? Kailangan po natin ito ngayon. Kasi ang dami na po kasing mga taong mga lugmok,
Hello? Ang dami na po mga tao na nanghihina na sa kanilang pananampalataya. Pero kailangan po natin ng mga encourager. Tingnan mo nga yung katabi mo, di po ba? Minsan, sabi ko nga sa inyo, yung pagdalo pa lang sa gawain, yung nandyan, yung ating mga kapatid, nai-encourage na po tayo eh. Amen po ba? At ako po, nai-encourage nyo po ako kapag nakikita ko po yung mga pictures ninyo na every Sunday service, nagkakaroon po kayo ng pictorial, ng picture, hindi po para sa kung ano pa man, pero alam nyo po ba, ako, nagre-record ako, di po ba? Hindi ko po kayo nakikita. Pero makita ko lang yung mga pictures nyo every Sunday, napakalaking encouragement na po ito para sa akin. Kasi every time na nagre-record ako, ang kaharap ko lang po ay camera. Pero kapag nakita ko po every Sunday na meron kayong picture, kahit ilan po kayo dyan, no? Kahit hindi yung nakaupo, nag-picture taking kayo sa harap ng stage. So, big encouragement po yan para sa akin. So, sana po, yung sino man yung may camera dyan, no? Yung may mga cellphone na may camera, magpicturean po kayo every Sunday, tapos i-post niyo po sa GC natin, and big encouragement po ito sa akin, kasi palagi ko po talaga kayong iniisip, palagi ko po namin kayo ditong ipinapanalangin, kung kamusta na po kayo dyan. So, sana po mag-encouragement po tayo, magpalakasan po tayo sa isa't isa. Kailangan po ng mga tao ngayon ng mga encourager, no? Kasi, sabi nga, ang dami ng mga tao ngayon ang nalilito. Ang dami na pong gustong bumigay. Marami pong mga tao hindi nila alam kung ano ang gagawin nila eh. Sa sobrang grabe ng mga challenges, grabe ng mga trials na pinagdadaanan sa buhay. So, kaya kailangan po ng mga encourager. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan kita, no? Kailangan ka ng church na ito. Kailangan tayong lahat na magkaisa, magkatulungan para magpalakasan. So, kasi marami po mga kapitbahay natin, mga kakilala natin na wala naman silang pagkakilala tungkol sa Panginoon at hindi pa sila malalim sa relasyon sa Panginoon. Okay? Marami sa kanila ang nararanasan, parang may mga lobong gustong sumabog sa kanilang kaloob-looban, parang mga punong-puno na, apaw na sa kahirapan ng kalooban. Ganyan po yung mga tao sa mundo. Kaya alam natin kung kanino tayo tatawag, amen po ba? Dahil tayo ay mga mananampalataya. Meron tayong Bible, nandyan ang Bible na pwede nating basahin, at kalakip nito tayo ay nananalangin. Kasi kung ang mga Christians mismo ang lugmok, kung ang mga Christians mismo ang mahina, sino ang magpapalakas doon sa mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon? So, dahil kilala na natin si Jesus, alam natin na si Jesus ay pag-asa, gamitin tayo ng Panginoon, palakasin tayo ng Panginoon para maging kalakasan para sa iba. Sabi nga, let us stir up love. Ito po yung gusto ng Panginoon. Mahirap po ito, no, yung mag-stir up ng love. Kasi mas madali para sa atin ang mag-stir up ng hate. Okay, titingin lang po tayo sa paligid natin, ang dami nang nakakaasar. Titingin lang tayo sa social media, ang dami nang nakakagalit. Manonood lang tayo ng telebisyon, di ba? Ang dami na po nakakadismaya sa kapitbahay natin, sa teacher ng anak natin, alagang aso ng kapitbahay natin, basura ng kapitbahay natin. So, napakadami pong nakakagalit sa palibot. Di po ba? O may kilala ka na minamarites ka. Di ba? Ang hirap po nilang mahalin. Pero ano ba ang utos ng Diyos para sa mga nakakainis na tao? Kalabanin ba? Awayin ba? Gantihan ba? Ang utos ng Panginoon para sa mga tao nakakainis ay mahalin sila. Hello? Di po ba? Napakarami po nating ma-encounter na makakapag-stir up ng ating hate o galit o inis. Pero bilang disciples ni Jesus, paano ba tayo dapat mag-respond? So, yung iba po, di ba, makita lang yung bahay na madumi, nagagalit na. Lalo na pag gutom, walang pagkain, di po ba, nagiging violente po yan. Mainit agad ang ulo. Minsan kahit hayop, kahit pusa, kahit aso, napagdidiskitahan, kawawa naman dahil sa gutom, dahil sa asar. Pero, sabi nga, kalma lang. Sabihin mo nga sa katabi mo, kalma lang. Amen? So, kapag wala sa atin ng Holy Spirit,
madali talagang sisiklab ang galit at madali tayong makipag-away. Kaya bakit ba inutos ng Diyos na tayo ay magmahal at huwag maging magagalitin? Tinignan ko po sa Google yung bad effect ng galit o anger sa tao. Kapag nagagalit daw po madalas ang tao, it put your heart into great risk. So, madali pala tayong aatakihin sa puso kapag palagi kang nagagalit. Tapos, pangalawa, humihina pa ang iyong immune system. Tapos, kung meron kang anxiety, tapos nagagalit ka pa, pwede itong mag-lead sa depression. Tapos, yung galit din daw po ay nakakapagpahina din yan ng ating mga baga at kapag laging galit ang tao, umiikli ang buhay niyan. So, gusto ba bang umikli ang buhay mo? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magagalit. Yan. So, sabi ng John 10:10, di ba? Ang kaaway ay naparito para nakawan tayo. So, gagalitin tayo ng kaaway para madali tayong matigok, madaling mamatay. So, kung pinapahanahanan tayo ng Holy Spirit, so, nandun po yung kalma lang, nandun yung gentle spirit, at may mas tendency po talaga na humaba ang ating mga buhay. Kaya, lagi lang po tayong kumalma. Amen po ba? Huwag tayo laging mainis o magalit. So, hindi kalugihan, kapatid, kapag tayo ay naging mapagmahal. Hindi po tayo lugi kapag tayo ay mapagpasensya, kapag ikaw ay mabait, kapag ikaw ay nagpapatawad, kapag ikaw ay maunawain, kapag ikaw ay mahinahon, nakakahaba po yan ng buhay. Amen po ba? Ang galing-galing po ng Diyos sa mga utos niya, physically and spiritually, meron po yung magandang dulot sa atin. So, tayo po ang nagbebenepisyo kapag sumusunod tayo sa utos ng ating Panginoon. Kaya, sundin natin ang utos ng Diyos kasi para po ito sa ating ikakabuti. So, wag nating bigyan ng limit ang ating pagtitiwala sa kapangyarihan at sovereignty ng Diyos. Kapag meron pong nakakaasar, lagi natin sasabihin, patas ang Diyos at alam niya ang lahat ng nangyayari. Lagi nakatingin sa atin ng Panginoon Hello? Amen po ba? Laging nakatingin sa atin ng Panginoon. Yung mga kinaiinisan mong tao, meron pa po yung pag-asa na magbago. Kasi nothing is impossible with God. Kasi siya, ang may alam at tanging nakakaalam kung ano makakabuti para sa atin. Ang Panginoon lang po yun. Kaya isipin po natin, lagi nakatingin sa atin ng Panginoon, ano man ang ginagawa natin. Obedience is aligning our will to God's will, doing what God asks us to do. So, kapag sumusunod tayo sa Diyos, pinapakita natin na nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, demonstration of faith ang obedience sa Panginoon. Nananampalataya tayo kung sumusunod tayo sa utos ng ating Panginoon. At meron pong rewards ang obedience. Meron pong success and blessings kapag tayo ay marunong sumunod sa utos ng Panginoon. Sabi ng Deuteronomy chapter 28 verse 1, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations in the earth. So, how to obey? Paano tayo susunod? It is not easy hindi po madaling sumunod sa kalooban ng Diyos. Tama po ba? It can be hard, It takes sacrifice. Kaya mahalaga po na meron tayong relationship kay God. Dapat kilala mo ang Diyos, dapat alam mo ang utos niya, dapat nagbabasa ka ng Bible, nananalangin, at nakapokus po tayo sa ginagawa ng Diyos, sa utos ng ating Panginoon. Again, ang obedience po natin, at sinasabi rito, obey God's command. Sabi nga, in simple terms, it means hearing the Word of God and acting on it. So, kapag naririnig po natin ang salita ng Diyos, dapat hinahakbangan po natin, ginagawa po natin. Hello? Amen po ba? So, number 3 na po tayo. Mula sa word na hope, letter P ay persevere or never give up. Knowing God is sovereign, sabi nga, kapag alam natin na sovereign ang Diyos, it helps us
persevere through suffering with peace in our hearts. So ito talaga ang magbibigay sa atin araw-araw ng hope kapag alam natin ang sovereignty ng ating Panginoon. Madalas kasi na magpahinto sa Kristiyano para hindi na dumalo sa gawain o para hindi na magpatuloy yung mga may nakakagalit o hindi nakakasundo sa church. Hello, kapag nagkaroon ng alitan, kapag nagkaroon ng tampuhan, yung iba dyan kapag nagtampo, hindi na po a-attend, hindi na po magsisimba. So mga kapatid, para tumahimik at pumayapa na po, kapag merong pagtatalo, halimbawa, dapat matuto po tayong magsakripisyo. Yung isa, dapat matutong magsakripisyo at magpasensya. Huwag na pong antayin yung iba. Okay? Unahan mo nang magpakumbaba. Ikaw na po yung unang umunawa. Lalo na kung ikaw naman yung mas matured sa pananampalataya, mas matagal na nakakabasa, nakakarinig ng salita ng Diyos, no, tayo na lang po yung unang umunawa at magpasensya. Kasi when you learn to sacrifice, no, kaya mo na magpasensya, kaya mo nang magpaubaya, kaya mo nang humingi ng tawad. Hindi mo alam kung ano ang miracle na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo at sa gawain ng Panginoon. Kasi kapag palagi po tayo nagkakaaway-away, hindi nagkakasundo-sundo, nagkakaroon ng tampuhan, ang tendency hindi a-attend, di po ba? Ay, ayoko umattend kasi kaaway ko si sister o kaaway ko si brother, ay naiinis ako sa kanya. Pero hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. No? Kailangan po merong magpapasensya, dapat merong magpapakumbaba kasi yan ang kalooban ng Panginoon na tayo ay magmahalan, tayo ay magunawaan. Amen po ba? So when life is hard, never give up, wag matinag, wag kang susuko. Minsan kailangan ka lang magsakripisyo, magpakumbaba para sa ikakapayapa. Amen. So sabi nga 'di ba sa verse 23 to 25, magpakatatag tayo sa ating pag-asa, wag tayong mag-alinlangan kasi ang kapangyarihan ng Panginoon hindi malilimitahan yung kapangyarihan na nangako sa atin. Patuloy tayong magmahal at gumawa ng kabutihan. So, para manatiling matatag at hindi mag-alinlangan sa paglilingkod sa Panginoon, sabi nga, una, humble yourself before the Lord, obey His words, and persevere or never give up. And lastly, number 4, engage. So, sabihin nga po natin na malakas, engage. So, napakahalaga po nito. Sabi ng verse 25, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So, huwag po tayong hihiwalay sa katawan ni Kristo. Kahit champion ka pa, halimbawa sa thumb wrestling, no? Alam niyo po yun, yung thumb wrestling, di ba? Nalalaro niyo po ba yan? Kahit ikaw pa yung champion dyan, ikaw yung pinakamagaling, kapag inisip mo na kayang-kaya mo na, tapos nagsolo ka na, humiwalay ka na sa katawan, sa tingin mo ba, gagana pa yan? Diba? Try nyo po na putulin yung thumb nyo. Okay? At magsimulang magsolo. Wala na pong magagawa yan. No, mga anak, tandaan nyo po, mga kapatid, dadating po yung time na magiging successful kayo. Dadating yung time na gagaling talaga kayo, uunlad kayo. Hindi ko po alam kung saan, kung papaano, hanggang saan yung pagpapala na dadalhin kayo ng Panginoon. Diba? I-elevate kayo ng Panginoon, pagpapalain kayo ng Diyos. Hindi ko alam kung saan kayo dadalhin ng Panginoon, kung hanggang saan. Pero kailangan manatili po tayo nakaugpong sa katawan ni Kristo. Marami po yung mga children nandiyan, di po ba? Pero pag nag-high school, tapos nag-college, tapos nagkaroon ng trabaho, unti-unti na po silang nawawala sa church. So sana po, kahit na ano pang mangyari, kahit na paunlarin pa tayo ng Diyos, kahit payamanin pa tayo ng Diyos, kahit bigyan niya pa tayo ng magandang trabaho o kalalagayan sa buhay, sana manatili tayong mapagpakumbaba at manatili tayong naka-engage, nakakonekta pa rin tayo sa Panginoon. Kasi nung umpisa pa lang, hinuhubog tayo ng Diyos, di ba? Tinuturuan tayo ng Panginoon. At hindi tayo pinapagaling at pinapaunlad ng Panginoon para mawala na.
Okay? Kaya tayo pinapaunlad ng Panginoon para mapanatiling maggamit mightily and effectively to help and encourage and to strengthen the body of Christ. So, kaya ito po talaga yung panalangin natin dito sa church. Kasi, hindi naman talaga malilimitahan ang pwedeng gawin ng Panginoon sa bawat isa. Kung titingnan nyo po, di ba, every Saturday, yung maliliit na bata na yan, unti-unti po yung maglalakihan. Ang ilan po dyan magiging successful talaga sa kanilang mga buhay, sa biyaya ng Panginoon. So sana po manatiling silang maalagaan at na-engage pa rin, stay connected pa rin sa ating Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, manatili kang konektado sa Diyos. Amen? Kahit ano pa po ang mangyari, saan man tayo dali ng Panginoon, stay connected with God. So, dito po sa Kilikaw, Albay, di ba 8 years na po yan, tama po ba? Ang dami-dami na pong nangyari. Ang dami ng mga dinala ng Panginoon sa lugar na to. At alam natin na marami na ang nagsilakihan, ang iba dyan, di ba? At sana po patuloy natin nga silang maalagaan at magabayan. Ang dami na po natin pinag-pray na tinugon ng Panginoon. Ang dami nang naiipon na tagumpay. Marami ng mga pagsubok na nalampasan. At ngayon, kung meron kang pinagdadaanan, kapatid, malalampasan mo din yan. Kasi ang Panginoon, sinasamahan po tayo at hindi niya tayo pababayaan. So, wag tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy po tayo mag-engage sa mga life groups. No po, sumali ka sa mga kaagapay kasi wala pong nabubuhay para sa sarili lamang. We are better if we are together. Hello? So, kahit ganito po yung setup natin, TV lang, di po ba? Pero napakalaking tool ng Panginoon for us to stay connected sa isa't isa. Napaka-beneficial po nito during this challenging time. Pero hindi po mag-i-stay dapat ng ganito. Naniniwala po ako na hindi tayo palaging TV lang. Naniniwala po ako na ang Diyos mismo ang magre-raise up ng leader para po dyan sa Kilikaw, Albay. At ang dami na po mga leaders. Kailangan na lang po paigtingin natin ang panalangin. No, talagang ang Panginoon po kumakatok siya sa puso ng bawat isa. Pray more, pray more. Hindi yung individual na prayer ha. Alam ko po bawat sa inyo nagpe-pray, Lord, paunlarin niyo po yung Kilikaw, Albay. Pero ang gusto ng Panginoon na makita, yung sama-sama po kayo, kahit 2 lang kayo, kahit 3 lang kayo, maging 4 kayo, 5 kayo, pero stay connected na nagpe-pray para talaga sa Kilikaw, Albay, na mag-raise up ang Diyos ng pastor, ng leader, mangyayari po ito. Hello? Amen? Hindi po aksidente na merong gawain dyan, na merong building dyan. Hindi po aksidente na nandyan ka po, na nandyan ang mga pamilya na yan. Kasi kayo na po yung pinili at tinawag ng Panginoon para manguna, maging ilaw, maging asin, at maging channel of blessings dyan sa Kilikaw, Albay. Kaya kapatid, palakasin kayo ng Panginoon. Okay? So, hindi po mag-i-stay na ganito lang, nasa TV lang tayo. I know and I do believe na may gagawin ng Panginoon. Kaya sabi nga tayo, we are created to fellowship, created for a family. We must engage. Ang sarap po ng may kaagapay. Magsimula lang tayo, naalala ko po sa Bagong Silang, nagsimula lang din po yun sa 4 na tao. 4 po na tinawag ng Panginoon. Sa ilalim ng tent, wala pa pong physical building. Tent lang po, 4 na tao na tinawag ng Panginoon, pero talagang, Lord, nagpray talaga, sama-sama, hindi individual hindi individual na, bukod sa individual nilang panalangin, meron talagang sama-sama silang nagpray, Lord, talagang humingi ng awa sa Panginoon, hanggang unti-unti, talagang tumugon ang Panginoon, at nagpapatuloy ang gawain diyan sa Bagong Silang. So, ang dami pong, ang daming, sabi nga, provision ng Diyos diyan sa Kilikaw, Albay, at kaya naniniwala po ako na darating na, ayan na po yun, basta obey His words, obey His commands, engage, no, talagang magkaroon ng palakasan sa isa't isa. Sabi ng verse 25, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. In our own limited human understanding, madalas nalilimitahan tayo ng ating isipan kung ano yung kayang gawin ng Panginoon. Pero sabi ng mga salita niya,
We serve a God who is mighty in power. Hello, mighty in capacity, mighty in wisdom, mighty in grace, and mighty in holiness. So, di malirip yung kadakilaan ng Panginoon. Hindi natin maunawaan ang sukdulang biyaya ng Diyos sa atin. Pero kapatid, meron siyang ginagawa. So, wag natin sabihin, ako, eto lang ako. Wala akong pinag-aralan. Wala akong natapos. Hindi naman ako nag-Bible school. Hello, kapatid, hindi malilimitahan ang pagkilos ng Diyos. Lahat po tayo ay merong tool, yung Bible. Lahat po tayo ay may connection, yung prayer. Kaya yung makapangyarihang Diyos ang mag-empower sa atin para manatili hanggang wakas ang gawain diyan sa Kilikaw, Albay. In Jesus name, talagang sabi nga, ang Diyos magkakaroon siya ng great awakening sa puso, sa isip ng bawat isa, at talagang lahat ng mga gustong magpasakop sa kalooban ng Panginoon, gagamitin niya mightily and effectively sa mga panahong ito. Amen po ba? So, kaya tayo po, kinakailangan tumingin tayo sa malayo. Yung vision po natin, yung vision ng Panginoon sa atin, yung kalooban ng Panginoon sa lugar na yan, ang patuloy na maghari. Sabi ito po yung panalangin ko po sa inyo, panalangin ni Apostol Pablo, Ephesians 3:19. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully, then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. So, nawa po patuloy nating maranasan yung nag-uumapaw na pag-ibig ng Panginoon, yung grasya ng Panginoon, at hindi po natin malilimitahan yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Ikaw, kapatid, sabi mo nga sa katabi mo, ikaw, amen? Kayo po na nandiyan. Kasi, hindi naman po namimili o nagtatangi ang Diyos eh. Amen? Ang hinahanap lang po ng Panginoon ay yung pusong handang sumunod sa kanyang kalooban. Si Lord na po ang bahalang magturo kung paano tayo gagalaw, magsasalita. Susunod lang po tayo. Amen po ba? So, buong pusong magtiwala sa kaparaanan ng Diyos at hayaan natin. Sabi nga, wag nating madaliin. Pinoproseso yan ng Panginoon. Sabi ng Isaiah 55 verse 9, For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, isuko natin ang buhay natin totally sa Panginoon. Kasi hindi natin pwedeng i-control ang sitwasyon. Hindi natin pwedeng pigilan eh. Hindi natin pwedeng pigilan. Lord, ito lang. Hindi na pwedeng ganito. Ito lang. Hindi natin pwedeng saraduhan. Hindi natin pwedeng bakuran. Kasi ang Panginoon gusto niya nang ibuhos ang kanyang mapagpalang biyaya sa lugar na yan. Buksan lang po natin ang ating mga puso. Trust God. Amen? Trust God. Magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag tayong tumingin sa sarili natin. Kasi pag sa sarili natin tayo tumingin, limitado tayo. Pero tumingin tayo sa Diyos. Tumingin tayo sa Panginoon. Hindi malilimitahan ng kanyang kapangyarihan. Hindi tao, hindi anumang sitwasyon o panahon kayang kumilos ng Panginoon basta't willing tayo na sumunod sa kalooban niya. Sabi nga ng Job chapter 36 verse 22, Bear with me a little longer and I will show you that there is more to be said in God's behalf. So, Psalms 147 verse 5, Great is our Lord and abundant in strength. His understanding is infinite. So, no boundaries. Infinite ang power ni God. Sabi mo sa katabi mo, hindi malilimitahan ng Diyos sa buhay mo. Amen? So, hindi natin pwedeng limitahan, hindi natin pwedeng ikahon ang Panginoon. Kapag meron siyang gustong gawin, basta't merong willing, merong susunod, full blast po ang pagbuhos ng pagpapala ng Panginoon diyan sa lugar ng Kilikaw, Albay. So, magpakatatag po tayo hanggang wakas. No? Ano po yung sabi ng Panginoon? May pag-asa. There is hope. Humble yourself before the Lord. Obey His commands. Persevere and never give up. Engage in God's
family, at makikita po natin ang pagkilos ng Panginoon dahil may pag-asa. Ang gusto ng Panginoon, tumingin lang tayo sa Kanya araw-araw. Yung inaantay po natin, yung pagsunod. No, hindi tayo yung nag-aantay. Ang Diyos ang matagal na nag-aantay sa atin. Yung paghakbang natin, yung pagsunod natin. Hello? Hindi po tayo talaga yung nag-aantay. Ang Diyos ang matagal nang nag-aantay sa inyo. Hello? Isuko po natin, ibigay po natin, sundin po natin ang kalooban ng Panginoon at ready na po siya to outpour His blessings dyan sa lugar ng Kilikaw Albay. Amen? Hallelujah. So, mga kapatid, patuloy po na bago kayo ulit maghiwa-hiwalay, magkaroon po ng grupo, 2 hanggang 3 at magpanalanginan. At patuloy ko po itong ipinamamanhik once a week, not only Sunday. Mag-separate po tayo ng Sundays, ng prayer meeting, no? At makikita po natin, more prayer, more of His presence. Kasi hindi sa galaw ng tao, it's not by our own might nor by power, but by God's Spirit alone. Ang presensya lang po ng Diyos ang makakagawa nito. Susunod lang po tayo bilang mga anak niya. Magpakatatag po tayo hanggang wakas. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Lord, sinasabi namin, makapangyarihan ka. Sinasabi namin, Panginoon, hindi malilimitahan ang kapangyarihan mo. Sinasabi namin, Panginoon, na ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay kahit ang aming mga buhay. Sinasabi namin, Panginoon, you are our master. Kaya hindi po kami ang masusunod. Hindi po kami, Panginoon, ang kalooban namin, kundi ang kalooban mo po, O Diyos, ang patuloy na masunod sa aming mga buhay. Narito po kami. We surrender everything unto you. Lord, narito po kami, patuloy na tumitingin lamang sa iyo, Panginoong Jesus, for you are the author and the finisher of our faith. Lord, gawain mo to, sa iyo ang lahat ng ito. Pribilehyo lamang po, Panginoon, na kami ay maging daluyan mo ng pagpapala at magamit, O Lord God, sa Kilikaw Albay. Kaya patuloy po, O Diyos, na ibuhos mo po ang kalakasan, ang karunungan, ang kapangyarihan, ang kagalakan, ang pag-ibig, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Lord, we are hoping, O Father God, and we are hopeful, O Father God, sa iyo, Panginoong Jesus, na ikaw talaga ang araw-araw namin kasama sa aming mga buhay. Lahat ng matyaga na ginagamit dyan sa Kilikaw Albay, pagpalain mo po na nag-uumapaw na pagpapala, siksik liglid, Panginoon. Salamat po, O Diyos, salamat po, purihin ka. Ito ang aming panalangin, Panginoon, at sino man ang merong mga may sakit at karamdaman, let your healing flow, O Lord God, in the mighty name of Jesus. Sa mga nangangailangan financially, Lord, you are our great provider. Kayo po ang patuloy na magkaloob. Sa mga kapatid na pinanghihinaan ng loob, Panginoon, hallelujah, kayo po ang maging kalakasan, Panginoon. Touch every hearts of your people, O Father God, and let your name be glorified, Panginoon, araw-araw sa aming mga buhay. To you all the glory, honor, and thanksgiving. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God.